Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. For my third reading for today, sana po ay inyo pa pong mapanood itong ating third reading of the day today. Pipili po tayo ng 10. Punahin natin ito, no? Pili po tayo ng 10. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ngayon po pili po tayo ng 10 naman dito sa kabila. Ay, meron po doon ako nakita. Bakit nawala naman yan? Yun. Sama na natin to. Ito naman po ay ating babalasahin muna. Huwag nyo po i-skip to. Imagine niyo po na kayo po ay aking hinuhulaan. Nasa harapan ko po kayo at kayo po ang aking energy na hinuhulaan. Okay, so wag niyo pong i-skip ito, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ngayon po titingnan po natin kung ano ang ating reading of the day today, third reading of the day. Tingnan po natin. Okay. Ano po kaya makikita natin for your first reading? Ikaw po ay kalmado sa mga oras na ito, no? Ikaw po ay kalmado samantalang meron pong nangyayari akong nakikita na para ka pong biglang kinabahan or bigla ka pong kahit kalmado ka, minsan yung, alam mo yung kalmado ka lang po, tas bigla kang maaaligaga for no reason at all. It is because yung taong ito po ay iniisip ka, no? Talaga pong naiisip niya po yung mga times na pinagsamahan nyo, naiisip niya po yung mga kalokohan niyang ginawa sa'yo, naiisip niya rin po yung pride niya, no? Sinasabi niya po na kahit anong mangyari, hindi daw po siya hihingi ng tawad sa'yo, pero kabaliktaran po yung mangyayari sa future, no? So, sa ngayon po ay naghahanap po siya ng mga pwede niya pong pagkaabalahan dahil there are so many and so much chaos. Ibig sabihin po, marami pong nangyayaring gulo sa pagitan niya at ng third party, no? Na minsan po, hindi niya na raw po alam kung saan niya ilalagay ang sarili niya. Hindi niya po alam kung pag may sinabi siya, galit si Chabilitang Palaka. Pag wala po siyang sinasabi, galit pa rin po si Chabilitang Palaka. It is all about you. Pag tumahimik po siya, ang inaakala po ni Chabilitang Palaka, dahil namimiss ka ng person mo. Sorry po. Pero, pag masaya naman po, iniisip, siguro nag-communicate kayo ng babae mo na yung ganyan, kaya masaya ka. So, sabi nga po ng person nyo, ay talagang magulo po sila, no? Asot pusa po ang samahang meron sila. At ang sinasabi ko lang po sa inyo ay, ang yabang po nito, no? Parang hindi siya hihingi daw ng kahit na ano, kahit kailan. Hindi daw po ito lalapit sa iyo para humingi ng tawad. Pero sinasabi ko po sa iyo, there will come a time that this person ay lalapit sa iyo at kabaliktaran yung mangyayari sa future. Hihingi po siya ng kapatawaran or kakausapin ka po ng
person na ito, makiramdam ka po kasi kahit hindi po siya sa iyo magsabi ng sorry from the bottom of my heart, etc. Pero paniwala ka po sa akin, darating po ang araw na mismong itong taong to ang gagawa ng paraan para kayong dalawa po ay makapag-usap. No? Kaya sinasabi ko po sa iyo, huwag ka pong maniniwala kung napakayabang po ng taong to na sabihin po na hindi siya lalapit sa iyo, hindi siya hihingi ng tawad sa iyo, at burado ka na sa kanyang mundo. That is a lie, no? Sinasabi niya po lang yan para po makumbinsi po yung sarili niya, no? Na hindi na po lumapit sa iyo. Pinipilit niya po at kinukumbinsi niya po yung sarili niya na magkaroon ng satisfaction sa mga buhay-buhay. Pero hindi po lagi pong parang may kulang sa buhay niya, no? Na parang hindi niya po alam kung ano daw po ba yung kulang sa buhay niya. There's emptiness, yan po ang nangyayari sa kanya. May emptiness po siyang nararamdaman and emotional loss. Sa totoo lang po, pagod na rin po ang taong to sa nararamdaman niyang mga emptiness and emotional loss. As a matter of fact, hindi niya po talaga alam kung ano po yung nangyayari sa kanya. Hindi niya po alam bakit siya nagkakaroon ng parang kakulangan sa kanyang buhay. Hindi niya po alam bakit ang dami niya pong bakit. Sa totoo lang, napakarami niya pong bakit. Ayan, may coldness po siyang nararamdaman kay Chabelitang Palaka or kay Shocks, no? Pero meron po siyang stubbornness. Matigas po talaga ang ulo nito at talagang kahit ano po, feeling niya po talaga gwapo siya. Feeling niya po yung sex appeal niya nung kanyang kabataan, way back 19 kopong-kopong, ay iniisip niya pa rin po na meron pa rin po siyang babalikan sa'yo, na iniisip niya pa rin po na gwapong-gwapo po ang mga tao sa kanya, na parang yung pagiging heartthrob niya nung araw, gusto niya po ulit maramdaman kahit sa ano raw pong kahit sa ano man naiisip niya, kahit anong paraan, gusto niya pong magbinata ulit. Gusto niya pong maranasan yung pagiging wild and free na wala pong iniintindi na kahit na ano, no? Hindi po nila, very unstable, no? And only infatuation yung naramdaman nila ni Chabelitang Palaka. And as a matter of fact, confused po ang person na ito sa ngayon. Hatred and maliciousness, sa totoo lang po, ang taong ito po ay puno ng hatred sa sarili niya, no? Kino-cover up niya lang po lahat, pero sa totoo lang po, even po sa sarili niya, hindi niya na rin po maintindihan. Even po sa sarili niya, hindi niya po alam paano pagagaanin ang loob niya. Kasi sa totoo lang po, lahat po ng sinasabi niya sa sarili niya ay nagiging kabaliktaran. Kaya kung sinasabi po niya sa iyo talaga dito, na hindi daw po siya lalapit para mag-sorry, mag 1+1 ka po, kasi hindi po totoo lahat ng mga sinasabi na yan, no? Emotional immaturity, napaka-immature pa po ng person na to, no? There's insecurity and disappointment. Ang taong po ito lagi pong nakakaramdam ng disappointment sa buhay, no? Hindi po siya masaya. Lagi pong parang may kulang daw po sa buhay niya, no? Yan, no? Naghahanap siya ng finding peace, moving on, pero wala po siyang makuhang katahimikan kahit sa ang anggulo ng buhay niya po ngayon, no? So kahit sa ang part ng buhay niya, maybe ito man ay sa financial niya, ngangay, no? Tapos po sa physical na pangangatawan, meron din po itong mga nararamdaman na, no? Pangatlo po, parang hindi po siya
maisip no saan pa daw siya sa part ng buhay niya magiging masaya, no? Mentally hindi rin po siya happy kasi iniisip niya po, bakit ko to nagawa lahat sa tao na binigyan ako ng halaga at pagmamahal. OMG. Yan, oh. And it's also a victory and success para po sa iyo, no? Pero parang feeling ko po, ang pakiramdam mo po ay talo ka pa din, no? Kasi iniisip mo pa rin na hindi mo kaya na gumawa ng masama sa tao, no? Kaya ikaw po ay napakabuti, no? Kung ano man po yung nakikita mo, gagawin mo po, i-share mo po yung kabutihan mo, no? Pero sa totoo lang po, kapatid, mag-ingat ka kasi hindi rin naman po lahat deserving sa tulong mo, no? Lalo na po itong lalaking to na inyo pong na-spoiled nyo, no? Na-spoiled nyo po itong taong ito, no? Na naging masarap po sobra ang buhay sa iyo, na lahat po ay sinuportahan mo at lahat, pati problema niya, kahit ano po, lagi kang nakaagapay sa kanya. There's also weakness and manipulation. Imbis na ma-appreciate ka pa po niya, ginawa niya pa po yung weakness mo po, tinake advantage niya, minanipulate niya para ikaw po ang lumabas na may kasalanan sa inyong dalawa, no? Very insecure reason, very childish reason, pero yun po talaga yung nangyari. Nakakahiyaman pong sabihin, no? Asa ba to? Saan ba ito? Passion and high standards. Ngayon po, ang taong po ito ay talagang medyo may kayabangan po ng konti, no? Parang pinafeel niya po na maganda daw kesyo ang trabaho niya ngayon, no? Pero wala po siyang reward. Ikaw po ang re-rewardan nito. As a matter of fact, i-reward ka na po ng Divine Universe dahil sa lahat po ng tiniis mo sa buhay. No, now he is just avoiding the conflicts every day. Pag gusto po ng babaeng mag-picture, kung gusto po ng babaeng mag-post ng masasaya, yan, no? Pero sa totoo lang po, no, sila po ay may pinagdadaanan din, no? Lalo na sa financial po nila. There's legal complications, no? Huwag daw po kayong masyadong malungkot, huwag po kayong makikipagkompetensya sa mga tao, no? Mag-ingat po kayo, lalo na po huwag kayong mananakit ng pisikal, lalo na po sa mga kahit po sila yung third party, no? Ang awayin nyo po is yung guy nyo o girl nyo, no? Huwag po yung third party. Pero, no, bakit sinasabi ko sa yung wag yung third party? Kasi pag ikaw po sinaktan mo po yung third party, ikaw pa po ang mababaliktad, no? Di bali pong irap-irapan mo na lang, pero wag mo pong sasaktan kasi once na sinaktan mo, ikaw po ang malalagay sa alanganin and he is not worth it at all, no? Yan po yung sinasabi kong impulsive decision na hindi pinag-iisipan, ano? Kaya po ngayon, sinasabi ko sa inyo, meron po silang lack of resources and very unstable po ang buhay nila. Pero wag ka, kung makapagkita to sa mga Facebook, akala mo kung sino mayaman, tatapatin po kita, ubos na po ang pera nito ng person mo, no? So, bahala po siya kung gusto niya ma-take advantage, pero ikaw po, be with yourself. Talaga pong lalo na po sa inyo na mga taga-OFW po talaga, no, ay nakon, malungkot po talaga ang buhay dyan. So, maging lang po tayo, alerto at magdasal po tayo. Okay? So, that is your third reading for the day. Hindi daw siya aamin or hihingi ng tawad sa iyo, pero kabaliktaran ang mangyayari sa future. Kakainin niya po lahat ng sinabi niya. Okay? So, that is my third reading for the day. I will now sleep because
makakatulog na po ako ng maayos dahil natupad ko na po yung aking pong pinangako sa inyo na third reading of the day. Marami pa po ang hindi nakakapanood sa first reading and second reading of the day today. I hope naman po na mapanood nyo po ito at tulong nyo na po yan sa ating channel, no skipping of ads. And wag po kayo manukot kahit po na life is short. Don't make it shorter by expressing and parang don't stress yourself, sorry po, by, sorry po, nawala ako. Life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Pasensya na po, nagkabulol-bulol po ako because yung utak ko po napakabilis gustong ilabas yung interpretation or analysis niya sa baraha or sa kung saan man. Kaya yung bilis po talaga ng utak ko, hindi minsan makasabay yung bibig ko sa paglabas, no, ng words na naiisip ko po, no. So yun lang po, and for those of you po na gustong malaman kung if this is your reading and energy nyo ba ito, just message me po sa Lady Lee Elena. That's our official and only legit FB account. Mag-follow na din po kayo dahil nagra-random po akong tawag sa lahat, sa mga masuswerteng mahahagilap ko sa oras na yun para tumawag po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. To all my Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Okay? So, God bless you all po. Huwag po malulungkot. Matulog po kayo ng maluwalhati. Ngayon po, talaga nararamdaman ko na naman yung pagod. But I am so happy po na nabigyan ko po kayo ng third reading of the day today. Okay? God bless you everyone. I love you all from the bottom of my heart. Don't you worry po, I will be back for another set of reading. God bless you all. I love you po. And na po ulit, again and again, mapanood nyo po yung first reading of the day and the second reading of the day bago po kayo tumakbo at mag-skip at panoorin to. Okay? God bless you all po and I love you all. Bye!
tayo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain makunit. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Pa, hindi po. Dito po na nagtimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye bye po. God bless po. Ingat. Bakit po si Papa Jesus? Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Good. Day, para sa'yo po. Bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya ko pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? Oras na 8. Hindi na size yan, nasa niya iba. Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oo. Oy, ang daming aso ni kuya. Size. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako nagtutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? po. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Sige po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ano lang, baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Bawalin mo siya, Lice, pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, pantagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Pagkabang may tatalingin lahat. Ano kami yan? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito
Ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa